Anong klase kang nilalang? Bakit napakalakas mo? Isa ka rin bang antingero? Kagaya ng mga nakalaban namin noon? Oo, isa nga akong antingero at mas malakas ako kumpara sa inyo. Tigilan niyo na ang pananakit sa mga tao. Sinabi naman na nilang hindi nila alam kung nasaan ang hinahanap nyo. Tumigil ka dahil alam naming may alam sila. Malamang ay pinatay na nila ang anak ko at magbabayad ang mga kagaya mong tao sa amin. Magbabayad kayo! Iisa ka lamang at marami kami. Kaya mas malakas kami sa'yo, antingero! Kung minsan ay mapapaisip ka na lamang kung bakit ba may mga kamag-anak ka na ang turing sa'yo ay parang ibang tao. Na porket mahirap ka lamang ay ang tingin na sa'yo ay parang basura. Na kung lait-laitin ka ay para bang hindi ka nasasaktan. At paano kung dumating ang panahon na mga aswang naman ang makalaban mo? Lalaban ka pa ba o susuko na lamang? Mga mahal naming mga tagapakinig, atin pong tunghayan ang buhay ng ating sender na taga Davao City, si Amang Salvador, isang sundalong antingero. Magandang araw Karine at Sir Froy at sa inyong masusugid na tagapakinig sa channel na ito. Nais ko lamang ibahagi ang aking mga karanasan patungkol sa mga aswang at mambabarang. Isa nga pala akong sundalo at ngayon ay nakadestino ako sa Mindoro. Matagal ko nang gustong magbahagi ng aking kwento, ngunit ngayon lamang ako nagkaroon ng sapat na panahon. Itago mo na lamang ako sa pangalang Amang Salvador, isang magsasaka dito sa Nueva Ecija. Laki ako sa hirap. Halos lahat yata ng hirap at pagtitiis ay naranasan ko na, kahit pa nga ang pangmamaliit ng sariling kamag-anak. Dahil ang mga kamag-anak namin ay masasabing nakakaluwag-luwag sa buhay, samantalang kami ay isang kahig, isang tuka na kung minsan ay dumadating sa punto na wala na talagang makain, kung kaya't lumalapit na kami sa aming mga kamag-anak upang makahingi ng makakain o pantawid gutom. Ngunit bago nila kami bigyan, ay makakarinig muna kami ng masasakit na salita o di kaya naman ay pagtatrabahuin muna kami. Tandang-tanda ko pa noong ako ay 9 na taong gulang pa lamang nang ako ay pagdamuhin ng aking tiyuhin sa napakalawak nilang bakuran kapalit ang pambili ng tinapay. Pero sugat ang aking mga kamay at nagpapaltos din dahil sa dami ng aking mga binunot na mga damo nung araw na yun. Ngunit pambili lang ng tinapay ang ibinigay sa akin. Nakarinig pa ako ng masakit na salita galing sa aking tiyuhin na magiging kagaya ko rin daw ang aking tatay na walang pinag-aralan at walang mararating sa buhay. Kaya naman ay wag na raw akong mangarap pa ng mataas dahil sigurado naman daw siyang hindi ko yun matutupad. Dahil sa sinabing yon ni Tio Raul, ay tumatak talaga yon sa aking isipan at maging ako ay nanliit sa aking sarili. Kaya imbis na matuto akong mangarap para sa sarili ko, ay tinanggap ko na lamang na tama siya. Paano nga ba naman akong mag-aaral? Hirap na hirap kami sa buhay. 5 kaming magkakapatid at pangatlo ako. Si nanay ang tagalaba ng mga damit nila Tio Raul, habang si tatay naman ay kargador sa palengke. Sa maliit na kinikita nila nanay at tatay, ay pilit nilang pinagkakasya yon para sa pangkain namin sa araw-araw at sa baon namin sa eskwelahan. At kapag wala ngang labada si nanay kila Tio Raul, ay ang kakarampot na kita lang ni tatay
ang ipinambibili namin ng bigas at asin, at yun ang aming ulam. Maswerte na minsan kung may naiuuwi si tatay na mga gulay o di kaya ay isda galing sa palengke. Minsan nga ay nakita kong umiiyak si nanay sa silid namin. Kaagad ko siyang nilapitan at tinanong kung bakit siya umiiyak. Ngunit ang tanging tugon lamang niya sa akin ay masakit daw ang kanyang likod. Kaya naman hinilot ko ang likod niya, ngunit patuloy pa rin siya sa pag-iyak. Sa murang edad ay batid ko nang umiiyak siya dahil sa kahirapan ng aming buhay at hindi sa sakit ng kanyang likod. Minsan kasi ay narinig ko sila ni tatay na nag-uusap at sinabi ni nanay na hindi na nila kami kayang pag-araling tatlo. Kaya naman, patitigilin na muna nila ang dalawa kong nakatatandang kapatid at tanging ako na lamang muna ang magpapatuloy sa pag-aaral. Kaya ang sabi ko kay nanay, habang hinihilot ko ang likod niya, ay kahit ako na lamang ang huminto at sila kuya na ang magpatuloy dahil sila ay pareho ng grade 6 na ng mga panahong yun. Mas matanda ang Kuya Amir kaysa kay Kuya Amando, ngunit dahil laging nahihinto sa pag-aaral si Kuya Amir, ay nagkasabay na nga sila ni Kuya Amando. Tinanong ako ni nanay kung sigurado bang ayos lang sa akin na huminto muna ako sa susunod na pasukan. Kaya naman ngumiti ako at lumipat sa harapan niya at ako na mismo ang nagpahid ng mga luha sa kanyang mga mata at mukha. Ipinangako ko rin sa kanya na balang araw ay giginhawa rin ang aming buhay at hindi na sila mahihirapan pa ni tatay. Ngumiti rin naman si nanay at sinabi niyang hihintayin daw niya ang panahong yun. Mabilis naman akong yumakap sa kanya at tinanong ko siya kung masakit pa ba ang kanyang likuran. Hindi na anak. Magaling ka kasing manghilot eh. Sige na, maiwan na muna kita rito ha. At susubukan kong mangutang ng bigas at tuyo kila Aling Susan. Marami na ang utang namin kila Aling Susan. At ang iba naming utang doon ay matagal na naming utang. Pero hindi siya madamot kagaya nila Tio Raul dahil kapag kaya niyang magpautang ay pinapautang niya kami kahit hindi kami nakakabayad kaagad. Mas mabuti pa ang ibang tao na may malasakit sa amin kaysa sa mga kadugo na alipin ang turing sa amin o di kaya'y para bang basura lang kami para sa kanila. Pero ang sabi nila nanay at tatay ay hayaan na lang namin sila dahil hindi naman daw habang panahon ay magagawa nila kaming maliitin at darating din daw ang panahon na sila naman ang magmamakaawang tulungan namin. Habang hinihintay ko ngang bumalik si nanay ng bahay ay lumabas naman ako at natanaw ko ngang papunta si Tio Raul sa bahay. Oy! Abang! Halika sa bahay. Malaki na naman ang mga damo sa bakuran namin eh. Damuhan mo nga ulit at bibigyan kita ng pangmerienda mo. Pero dahil sa napakaluwag ng bakuran nila at alam kong marami na naman akong dadamuhan, ay tumanggi na ako. Ngunit nagalit siya sa akin at masasakit na salita na naman ang narinig ko. Kaya kayo naghihirap eh, kasi mga tamad kayo. Puti sana kung wala kaming naibibigay sa inyo na pwede nyo kaming tanggihan. Kapag wala na kayong makain, saan ba kayo lumalapit? Hindi ba't sa amin? Tapos kayong pinagdadamo lang kita eh, tatanggihan mo ako? O ayaw mo hindi wag? Nasaan ang mga kuya mo? At sila na lang pagdadamuhin ko? Wala po sila, Chong. Kasama ni tatay sa palengke. Mamaya pa po ang uwi nila. Tugon ko nga kay Tio Raul. Ngunit lalo lamang siyang nainis at hinaltak ako sa braso. At sinabi niyang sa ayaw at sa gusto ko
ay sasama ako sa kanya para magdamo ng kanilang bakuran. Sinubukan ko pang magpumiglas, ngunit malakas si Tio Raul at hindi ko kakayaning kumawala sa pagkakahawak niya. At sinabi rin niyang huwag na akong magtangkapang kumawala sa pagkakahawak niya at masasaktan lamang daw ako. "Bitiwan mo po ako, Tio Raul. Masakit po eh." Daing ko sa kanya dahil kinakaladkad talaga niya ako, ngunit tila ba bingi siya dahil hindi niya ako pinapakinggan. Hanggang sa makarating nga kami sa kanila at kaagad na niya akong pinagdamo. Mainit na rin noon at kahit sombrero man lang ay wala ako upang panangga sa sikat ng araw. "Ayusin mo yung pagdadamo mo, ha? Dapat malinis na malinis yan. At siguraduhin mong walang maiiwang ugat upang hindi mabilis tumubo." Tumango na lamang ako bilang pagtugon habang may namumuo ng mga luha sa mga mata ko. At bago siya umalis sa harapan ko, ay muli siyang nagbitiw ng masakit na salita na ang taong tamad daw ay kailanmay hindi aasenso sa buhay at ako nga ang tinutukoy niyang tamad. Tagaktak na ang pawis ko at mahapdi na rin ang mga mata ko dahil sa pawis na napupunta sa mga mata ko. Pero kahit tubig man lang ay hindi ako mabigyan ni Tio Raul. At dahil uhaw na uhaw ako, ay nagtungo ako sa kusina nila. Kaagad ko namang nakita ang jug na may lamang tubig, kaya mabilis akong lumapit doon at naglagay ng tubig sa baso. Ngunit nang iinumin ko na yon, ay kaagad na sumigaw si Tia Mila, ang asawa ni Tio Raul. Kaya naman sa gulat ko ay nabitawan ko ang basong may lamang tubig at nabasag yun. Mas lalo siyang nagalit sa akin at hinablot ako sa braso upang patalikurin at pinagpapalo niya ako sa aking puwitan at paulit-ulit na sinasabi ang salitang tanga at bobo. Narinig naman yon ni Tio Raul at tinanong kung ano ba ang nangyayari. Sumagot naman si Tia Mila at sinabi nga niyang nakabasag ako ng baso. Humingi pa ako ng tawad at sinabi kong hindi ko sinasadyang makabasag, pero malakas na pagpalo sa aking hita ang iginawad ni Tio Raul na mas lalong nagpaiyak sa akin. Hindi ko naman alam na bawal ko palang gamitin ang babasagin nilang baso. Dapat daw ay ang stainless na baso ang ginamit ko. At habang sinasabi nga yun ni Tio Raul, ay pinapalo niya ako. Paulit-ulit pa akong nakikiusap na tama na dahil sobrang sakit na. Ngunit hanggat may lakas pa akong umiiyak ay hindi ako tinigilan ni Tio Raul. At nang matapos niya akong paluin ng paluin, ay pinabalik niya ako sa labas upang magdamo ulit kahit hindi pa nga ako nakakainom ng tubig. Kaya naman, tiniis ko na lamang ang uhaw at kahit mas tumindi na ang init, ay patuloy pa rin akong nagdadamo. Naghahalo na nga ang pawis at mga luha ko. Maya-maya lamang ay dumarating si nanay at naririnig kong tinatawag niya ang pangalan ko. Kaya naman, kaagad akong tumayo at sumalubong sa kanya. Pinagdadamo ka na naman pala ng Tio Raul mo. Kumain ka na ba, anak? Ang init Bakit nagdadamo ka pa rin? Halika na. Umuwi na tayo. Hayaan mo na silang magdamo niyang bakuran nila. Saad nga ni nanay at nang hahawakan niya ako sa balakang ay napadaing ako. Kaya nagtaka siya at tinanong ako kung napaano ako. Pero dahil hindi ko kayang magsinungaling, ay inamin ko sa kanya na pinalo ako ni Tia Mila at Tio Raul. Sobrang nagalit si nanay
at kaagad na sumugod sa loob ng bahay at tinatawag niya sila Tiyo. Kaagad namang lumabas ang mag-asawang matapobre at hinarap si nanay. Ano ba yan, Lita? Bakit kailangan mong sumigaw-sigaw dyan, ha? Sita ni Tiyo Raul kay nanay at ako naman ay napakapit sa kanyang damit. Sumusobra naman na kayo, kuya. Hindi na tamang ginagawa nyo. Ano bang kasalanan ng anak ko para pagtulungan nyo saktan? Wala kayong puso. Magsasabalo ugali nyo. Bata lang ito, oh. Tapos ang tatandaan nyo na. Pagtutulungan nyo ang bata. Hoy! Dahan-dahan ka sa pananalita mo, Lita. Kakalimutan mong nasa pamamahay ko kayo. Tsaka yung anak mo kasi, hindi nag-iingat kaya nakakabasag. Kung pabayaran ko kaya sa inyo na basag ng anak mo, baka wala kang ibang bayad. Pagkain nga wala kayong maibili. Ang magbayad pa kaya? Di kayo na mapera at kami na ang kawawa. Pero ito ang tatandaan nyo. Hindi laging kayong nasa ibabaw. Huwag kayong mag-alala. Hinding-hindi na kami lalapit sa inyo. At hindi nyo na rin kami makakawawa pa. Sa susunod na saktan nyo ulit ang anak ko. Pagkakamatayan tayo! Hindi na nakasagot pa si Tiyo Raul Carine sa mga sinabing yon ni nanay sa kanila. Paglabas namin ng bahay nila Tiyo, ay kaagad na bumuhos ang mga luha ni nanay at humihingi siya ng tawad sa akin kahit wala naman siyang kasalanan. Sinabi ko rin kay nanay na wag na lamang sabihin kay tatay ang nangyari dahil alam kong magkakagulo lang sila at magkakasakitan. Mabuti na lamang at pumayag si nanay sa pakiusap ko sa kanya. Hindi na rin kami nagpupunta pa kila Tiyo Raul. Hindi baling magutom kami kaysa ang lumapit sa kanila upang humingi ng pambili ng pagkain. Kinagabihan, habang hinihintay namin ni tatay na maluto ang sinabawang isda na iniluluto ni nanay, ay pinagmamasdan namin ang kalangitan. Sobrang ganda ng mga bituin sa langit at maging ang buwan ay bilog na bilog. Nang bigla na lamang may dumaang bulalakaw. Kaagad pa nga akong pumikit dahil sabi ni nanay kapag nakakita raw ng bulalakaw ay kaagad na humiling dahil magkakatotoo raw. At dahil bata lang ako noon ay pinaniwalaan ko talaga yon. Napakarami kong hiniling ang makaahon kami mula sa kahirapan at kung ano-ano pa. Ngunit pagdilat ko ay nasa malayo na si tatay. Nagtataka naman ako kung bakit nagtungo siya malapit sa puno ng balete. Dahil sa kuryosidad ay sinundan ko si tatay. Maliwanag naman dahil sa liwanag na nagmumula sa buwan. Nakita ko siyang nakatingin sa umaapoy na bagay. Nang lalapit pa sana ako, ay hinarang niya ang kamay niya at sinabing wag na muna akong lumapit. Tinanong ko siya kung ano ang meron at kung bakit may maliit na apoy. Galing yan sa bulalakaw, anak. Kapag nawala na ang apoy niyan, ay magiging bato na lamang yan. At maswerte tayo dahil tayo ang nakakita dyan. Sabi nga ng lolo ko mutya ng bulalakaw raw ang tawag dyan. At ang sino man na makapulot o magbay-ari niyan ay magkakaroon ng gabay at proteksyon. Mabisa rin daw na pangontra sa kulam at barang, maging sa aswang, anak. At ang sabi pa ni lolo ay magkakaroon ng kakayahang manggamot ang makakakuha niyan. Alam mo bang, antingero ang lolo ko. Ngunit sa isang kapatid namin ni Kuya Raul niya ipinamana ang kanyang anting-anting. Ngunit ginamit niya yun sa kasamaan. Kaya na yun, nawalan yun ng bisa. Namangha naman ako sa sinabi ni tatay
at sabik na akong makuha ang mutya ng bulalakaw. Tumingin pa sa paligid si tatay kung wala bang nakakita sa amin. Nang masiguro niyang walang nakakita ay pinulot na niya yon. Ngunit nabitawan din ni tatay dahil napaso siya. Kaya naman hinintay niyang lumamig yun. Ang itsura nga pala ng sinasabing mutya ay bilog siya na kulay itim. Katamtaman lamang ang laki, kasing laki ng piso. Nang masiguro ni tatay na malamig na yon, ay kinuha na niya at ibinukas ang kanyang palad. Nasa gitna ng palad niya ngayon ang mutya. Mukhang totoo nga anak ang sinabi ng lolo ko. Nakapag anting-anting o mutya ka, ay makakaramdam ka ng kakaibang lakas. Dahil gano'n ang nararamdaman ko ngayon anak. Parang ang lakas-lakas ko. Siya nga pala anak. Sekreto lang natin ito ha. Huwag mo rin munang sasabihin sa nanay mo ang tungkol dito. Basta, ako na lang magsasabi sa kanya sa mga susunod na araw. Tumango-tango naman ako at nangakong wala akong pagsasabihan kahit na sino. Pagdating nga namin sa bahay ay nakahain na si nanay at nang makita niya kami ay kaagad niyang tinanong kung saan daw ba kami galing. Napatingin pa ako kay tatay dahil hindi ko kayang magsinungaling. Mabuti na lamang at si tatay na ang nagdahilan at sinabi nga niyang may kinausap lamang siya, kaya naman tumango na lamang din ako. Alam niyo bang kanina, may tumaang malaking ibon dito, kulay itim. Nagluluto ako noon eh. Nakakadalawang balik na siya. Pagkukwento ni nanay, kaya natigilan kami ni tatay at napatitig kay nanay. Kaagad namang lumapit si tatay kay nanay at hinawakan ang tiyan ni nanay at sinabi niya na baka buntis daw ulit si nanay. Ngunit biglang lumungkot ang mukha ni nanay at sinabi niyang hindi siya pwedeng magbuntis kaagad dahil mas lalo silang mahihirapan. Pero ang sabi naman ni tatay ay wala na silang magagawa kung buntis nga si nanay at kailangang ituloy yun. Pinag-iingat din ni tatay si nanay dahil kung buntis nga raw si nanay ay malamang aswang ang malaking ibon na 2 beses nang nagpabalik-balik. Upang hindi makita ng kahit sino ang mutya ng bulalakaw, ay binalot niya yon sa pulang tela at nilagyan ng pardible. Nakatago yun sa loob ng damit niya. Basta dala-dala yun ni tatay kahit saan siya magpunta. Ilang linggo pa ang lumipas at nakumpirma na rin namin na buntis nga si nanay. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng panganganak ni nanay sa kambal na parehong babae. Napakasaya namin dahil sa wakas ay may mga babae na kaming kapatid, pero aminadong mas nahirapan talaga kami. Pero dahil nadiskubre ni tatay na may kakayahan na siyang manggamot ay nanggamot na nga siya. Pailan-ilan lamang noong una hanggang sa dumami na rin. Hindi naman namimilit si tatay na manghingi ng kabayaran. Kapag walang pera ay ayos lamang yon kay tatay. At ang iba naman ay mga gulay ang ibinibigay na kabayaran sa panggagamot ni tatay. Hanggang sa tuluyan nang dumami ang mga nakakakilala kay tatay, kaya dinadayo na siya ng mga taga-ibang lugar. May mga nagagamot din siyang mga nakulam at nabarang. Makalipas ang 3 taon, ay nabalitaan namin na may sakit ang Tiyo Raul. May lung cancer daw ito at malaki na ang nauubos sa ospital. At ayon pa sa bali-balita, ay buntis si Tia Mila at gabi-gabi raw na umaaligid ang ibong itim na hinihinala nilang aswang. Ganon din kasi ang umaaligid kay nanay noon nung ipinagbubuntis pa niya
ang kambal. Pero dahil alam nilang galit kami sa kanila, ay hindi nila magawang lumapit sa amin upang magpagamot kay tatay. Pero magmula nang malaman yun ni tatay, ay kaagad siyang nagtungo sa bahay nila Tio Raul. Naabutan naming nakaupo ang aking tiyuhin sa upuan at halos kinakapos na ng paghinga. Awang-awa si tatay na lumapit kay Tio Raul. Mabilis ang pagbagsak ng kanyang katawan at humumpak din ang mukha. Ibang-iba na sa dati niyang katawan dahil ngayon ay napakapayat na niya at halos hindi na makilala. Si Tia Mila naman ay malaki na ang tiyan at kabuwanan na niya ng mga panahong yun. "Hayaan mong gabutin kita, kuya." Saad ni tatay, ngunit umiling-iling si Tio Raul. "Bakit mo tutulungan ng kagaya ko? Hindi ako naging mabuti sa inyo. Minaliit ko kayo noon at itinuring na parang basura." "Kahit naman ganun ang nangyari noon, ay napatawad na kita, kuya. Tsaka kahit hindi ka naging mabuti sa akin at sa pamilya ko, ay hindi ibig sabihin nun ay wala na akong malasakit sa iyo. Kapatid pa rin kita at mahal kita, kuya." Mangiyak-ngiyak na sambit ni tatay at maging si Tio Raul nga ay umiyak na rin. Yumakap si tatay kay Tio at ang sarap nilang pagmasdan. Malayong malayo sa dati na palagi silang nagsisinghalan. Kung hindi pa nagkasakit si Tio Raul, ay malamang hindi pa sila magkakaayos. Naramdaman ko rin ang paghawak ni Tia Mila sa mga balikat ko. Kaya naman kaagad ko siyang tinangala at nakangiti nga siya sa akin. Kaya naman ginantihan ko rin siya ng matamis na ngiti at nawala kaagad ang sama ng loob ko sa kanila. Tunay na ang sarap at ang gaan sa pakiramdam kapag nagpatawad ka. Sinimulan na rin ni tatay na gamutin si Tio Raul at habang ginagabot niya ito ay bigla na lamang siyang napailing. Ayon kay tatay ay hindi raw lung cancer ang sakit ni tatay, kundi kulam. Kinukulam pala ang Tio Raul. At nang sabihin ngayon ni tatay ay hindi na sila nagtaka kung bakit. Ayon kasi sa pagkukwento ni Tio Raul ay may isang matandang babae daw na tindera ng prutas sa palengke na nakaalitan niya. Dinadaya daw niya kasi ito at kulang-kulang ang mga kilo ng prutas na binili niya. Kinagabihan daw ay masakit na ang kanyang dibdib, tapos nagsuka na raw siya ng dugo. At nang magpatingin siya sa doktor at wala naman daw makitang sakit, kaya nagpa-second opinion siya at mayroon nga daw siyang lung cancer na labis daw niyang ipinagtaka dahil hindi naman siya naninigarilyo at madalang uminom ng alak. Kaya paano siyang nagkasakit ng ganoon? Ilang buwan din daw siyang nakakonfine sa ospital pero hindi siya gumagaling at pakiramdam niya ay mas lalong lumulubha ang kanyang karamdaman. Kadalasan talaga, kapag may nakaalitan kang hindi mo kilala, ay pwede kang gantihan ng mas malala dahil pwede ka nalang kulamin o barangin. Pero dahil may anting-anting si tatay, ay nagamot niya si Tio Raul at nalabanan niya ang kumulam sa tiyuhin ko. Labis ang pasasalamat nila Tio kay tatay nang gumaling siya at tuluyan na ngang gumanda ang pakikitungo nila sa amin. Ipinagmamalaki na rin niya si tatay. At dahil magaling na si Tio Raul at muling nakabalik sa trabaho, ay nangako siya sa akin na pag-aaralin niya ako sa high school hanggang kolehiyo bilang pasasalamat din daw kay tatay. Tinupad nga ni Tio Raul ang pangako niya sa akin. Pinag-aral nga niya ako hanggang sa nakapagtapos ako ng pag-aaral at naging sundalo.
Hindi madali ang maging isang sundalo dahil ang isang paa namin ay nasa hukay at palaging nag-aalala ang pamilya ko tuwing masasabak kami sa giyera. Pero bago ako sumabak sa giyera ay nananalangin na muna ako at humihingi ng gabay at proteksyon mula sa ating may kapal. Kung saan-saan na rin pala ako nadidistino. Minsan pa ay nadistino ako sa Mindoro at sa ilang taon kong nadistino roon ay iba't ibang tao ang nakasalamuha ko, maging ang mga aswang. Gabi na yon at ang mga kasamahan ko ay tulog na, ngunit ako ay gising pa. Noong mga panahong kasi yon, Karine, ay may minamanmanan kaming mga rebelde na nagkukuta raw sa kabundukang yun. At dahil hindi namin matiyak kung saan banda ang kuta nila, ay hindi namin sila malusog. Nasa gitna kami ng kabundukan nun, kaya talaga namang mga puno ang nakapalibot sa amin at napakalayo ng ilog. Kaya kung minsan ay wala ng ligo-ligo, wala rin kaming balita sa pamilya namin. Lahat yata ng hirap bilang sundalo ay naranasan ko na. Pero kailan may hindi sumagi sa isip ko ang sumuko dahil ito ang nais ko, ang maglingkod sa bayan. Nang mahihiga na sana ako, ay may narinig akong huni ng ibon. Tapos narinig ko rin yung pakpak niya at doon sa puno huminto hindi kalayuan sa hinihigaan namin. Dahan-dahan akong lumakad patungo roon upang tignan ng ibon, ngunit laking gulat ko nang makita ko ang isang lalaki. Kaagad din siyang napaharap sa akin. Napakapangit ng kanyang itsura. Nanlilisik at namumula ang kanyang mga mata. Maging ang ngipin niya ay matutulis din. Kaagad kong dinukot ang baril ko at nang itinutok ko sa kanya ay bigla siyang nag-anyong ibon at mabilis na lumipad. Binaril ko pa siya, ngunit hindi ko tinamaan. Nagising naman lahat ng kasama ko dahil sa ingay ng putok ng baril at tinanong nila ako kung sino ang binaril ko. Sinabi ko nga sa kanila na aswang ang binaril ko, ngunit may ilang naniwala at ang iba naman ay natawa lang at sinabing tinatakot ko lamang daw ang sarili ko. Ipinagpilitan ko talaga na may nakita akong aswang, ngunit hindi talaga naniniwala ang iba at nagalit pa sa akin. Hindi raw dapat basta-basta nagpapaputok at baka malaman ng mga rebelde na may mga sundalo sa kabundukan. Dahil sa nasaksihan kong yun ay hindi na ako nakatulog pa. Para bang kahit anong oras ay pwede siyang bumalik. Hindi nga ako nagkamali dahil kinabukasan alas 11 ng gabi ay hindi rebelde ang nakalaban namin, kundi mga aswang. Ginambala nila ang mahimbing naming pagtulog. Dahil kitang-kita ng mga mata nila ang nasa 10 mga aswang, ay naniwala na silang totoo ang sinasabi ko. Pinagbabaril namin sila hanggang sa mapatay nga namin ang mga ito. Ngunit ang isang kasamahan namin ay nakalmot sa braso. Napakalalim ng kalmot niya, kaya ayaw tumigil sa pagdurugo. Mabuti na lamang at may damo roon na tinatawag na hagonoy. Dinikdik ko yun at nang kumakatas na ito ay siya kong ipinangtapal sa kanyang sugat. Napahiyaw pa nga siya dahil ang hapdi daw nun. Ang iba pang mga kasamahan namin ay natatawa dahil dahon daw na dinikdik ko at tinapal sa sugat ng kasamahan naming nakalmot na aswang ay ginagamit lamang daw nilang tissue noon kapag dumudumi sila. At hindi nila alam na gamot daw yon sa sugat. Yun kasi yung ipinangtatapal ni tatay sa amin kapag nasusugatan kami. Mabisa ang hagunoy sa mga sugat at maraming benepisyo makukuha roon.
Yun din ang iniinom ng nanay ko. Pagkakwento ko naman sa kanila, dahil hindi na kami nakatulog pa, hanggang sa umulan nga, kaya naman basang-basa kaming lahat. Nilagnat tuloy ako matapos naming maulanan, pero kahit may sakit, tuloy ang laban. Wala nga kaming rebelde na nakita sa bundok. Maaaring naturugan nila kami na naroroon kami. Kaya naman bumaba na kami ng bundok at doon nga ay may nakilala ako na babaeng magpapatibok ng puso ko. Napakaganda niya at likas na mahiyain. Maging ako naman ay mahiyain dahil sa edad kong 31 ay hindi pa ako nagkakanobya. Kaya kahit gustong gusto ko si Divina, ay hindi ko maipagtapat ang nararamdaman ko para sa kanya. At alam ko rin na darating na ang panahon na iiwan ko rin siya, na magkakalayo rin kami. Pero dahil nalaman ng mga kasamahan ko na may pagtingin ako kay Divina, ay sinabi nila ito kay Divina. Hiyang-hiya ako dahil doon, pero hindi ko na itinanggi pa. Nilakasan ko ang loob ko na aminin sa kanya ang totoo. At nalaman ko nga ding may pagtingin din siya sa akin. Kilig na kilig naman silang lahat na para bang sila ang nanliligaw, hanggang sa magkapalagayan nga kami ng loob ni Divina at tinanong ko siya kung pwede ko ba siyang ligawan. Kaagad naman siyang tumango, kaya naman napakasaya ng puso ko. Ngunit may isang problema, Karine. Dahil hindi ako gusto ng mga magulang niya, dahil napakamapanganib daw ng aking trabaho at ayaw din nilang mabiyuda ng maaga ang anak nila. Pero kahit hindi ako tanggap ng mga magulang ni Divina, ay ipinaglaban ko ang pagmamahal ko sa kanya, at ganon din naman siya. At kalaunan nga ay hinayaan na rin nila kami. Hanggang sa dumating sa punto na may nangyari sa amin ni Divina at nabuntis ko siya. Ngunit bigla namang sinabi sa amin na malilipat na kami ng kampo. Kaya kahit gustuhin ko man na wag siyang iwan, ay wala akong magagawa dahil yun ang utos sa amin. Nangako naman ako sa kanya na babalikan ko siya pagkatapos ng operasyon namin at kami ay magpapakasal. Ngunit nang balikan ko siya pagkatapos ng aming operasyon, ay may asawa na siya. Ibang lalaki na ang may karga-karga sa anak ko at masaya na sila. Parang gumuho ang mundo ko, Karine. Napakasaya ko pa naman nung bumalik ako sa kanila, tapos malalaman kong may asawa na siya. Pero ganun pa man, ay nag-usap kaming dalawa. Tinanong ko siya kung bakit hindi niya nagawang hintayin ako. Bakit siya sumuko at nag-asawa kaagad? Pero ang tanging tugon lamang niya ay hindi niya raw alam na babalik pa ako dahil halos 1 taon na kong hindi nakabalik. Hindi niya raw alam kung may hinihintay pa ba siya, kung buhay pa raw ba ako o patay na. Inamin niya rin sa akin na mahal niya pa rin ako. Pero ano pang silbi nun? Nagpakasal na siya sa iba. At kahit ako ang ama ng anak namin, ay nakiusap ako kung pwede ko bang mabuhat at mahalikan man lang ang bata. Pumayag naman si Divina at ibinigay niya sa akin ang bata. Hindi ko na nga napigilan ang sarili kong mapahagulgol ng iyak habang karga ko ang anak namin na pinangalanan niyang Amanda. 1 buwan pa lamang ang bata noon, at dahil anak ko yun ay sinustentuhan ko at malaya naman akong pinupuntahan ang anak ko dahil hindi naman yun ipinagkait ni Divina sa akin. Hanggang sa
Lalo nga kaming nagkalayo dahil nailipat ako sa Nueva Ecija. Bukod sa malayo ay mahal pa ang pamasahe papuntang Mindoro. Nang makauwi naman ako sa amin, ay sinabi sa akin ni tatay na panahon na raw upang ipasa niya sa akin ang mutya ng bulalakaw. At isa pa ay para daw may proteksyon ako dahil mapanganib nga ang aking trabaho. Bago pa man ako isabak sa pakikipaglaban, ay ibinigay na niya sa akin ang mutya. Ngunit tinanggihan ko yun dahil alam kong kapag ipinasa niya sa akin yun, ay mamamatay siya. Sige na, anak. Tanggapin mo na. Kailangan mo ng gabay at proteksyon. At gaya ng sabi mo, ay may nakalaban kayo noon na mga aswang. Pero kung may aswang ka ulit na makaengkwentro, paano na? Ayos lang ako, tay. Kaysa naman mawala ka kapag naipasa mo na sa akin ang mutya. Hindi ko yun kakayanin, tay. Higit na mas mahalaga ka kaysa sa mutya na yan, tay. Naniniwala ka naman na kapag ipinasa ko nga ito, ay mamamatay ako. Mahaba pa ang buhay ko, anak. Kaya wag mo nang taggihan pa. Kailangan mo ito. Wala na nga akong nagawa kundi ang tanggapin ang mutya kay tatay. At siya na mismo ang nagsuot noon sa akin. Nang maisuot ko yun, Karine, ay may kakaiba akong naramdaman sa katawan ko. Lumakas ang katawan ko na tila ba kaya kong bumuhat ng kahit ilang sakong bigas. Hanggang sa bumalik na nga ako sa kampo namin at sa pagbabalik ko nga ay may nakaengkwentro kaming mga rebelde. Pinaulanan nila kami ng bala, kaya halos hindi kami makaporma. Hanggang sa natamaan nga ako ng bala ng baril sa balikat, kaya kaagad akong nahinto sa pagbabaril. Ngunit laking gulat ko nang makita kong nabutas lamang ang uniforme ko. Pero himalang hindi man lang ako nasugatan. Kaya naman tuloy ang pakikipaglaban. Hanggang sa nahuli na namin ang ibang rebelde at ang iba naman ay napatay. Nang matapos nga ang misyon ko, ay muli akong nakabalik sa Mindoro kung saan naroroon ang anak kong babae. 2 taon na siya nang makabalik ako. Ginamit ko ang vacation leave ko upang puntahan ko siya. Sa biyahe pa lamang ay sabik na akong makita siya. Ngunit nang magkita kami, ay hindi niya ako kilala dahil ang kinikilala niyang ama ay ang asawa ni Divina na si Bert. Pero ayos lang sa akin dahil itinuring naman siyang parang tunay na anak ni Bert. At ang sabi pa ni Divina sa akin ay mabait si Bert sa anak namin at hindi niya ito pinapabayaan. Bilang ama ay nakaramdam ako ng selos. Pero talagang ganon. Naiintindihan ko naman kasi ang sitwasyon. Hindi niya ako nakikita at mas lalong hindi niya ako nakakasama. Pero habang nandoon ako ay hindi ko mapigilang mainggit. Ang saya-saya kasi nila. Tapos ako mukhang kawawa na nakatanaw lamang sa kanila. Amanda, anak, siya nga pala ang totoong papa mo. Saad ni Bert sabay turo sa akin na ikinabigla ko dahil ipinakilala niya ako sa anak ko, bagay na hindi nagawa ni Divina. Mangiyak-ngiyak nga ako na lumapit sa anak ko na nakatingin sa akin. Pero nang lalapitan ko na ito para buhatin ay tumakbo siya kay Bert. Parang tinusok ang puso ko dahil doon. Napakasakit. Napakahigpit ng kapit niya kay Bert. Samantalang sa akin na totoong ama niya ay kinatatakutan niya. Ibinigay naman ni Bert si Amanda kay Divina at kinausap niya ako. Ayon kay Bert ay sinasabi naman daw nila ni Divina kay Amanda ang totoo
Pero dahil hindi ako nakikita ng bata ay hindi niya ako kilala. Pero hayaan ko lamang daw dahil paglaki naman daw ni Amanda ay tiyak na matatanggap ako ng bata bilang tunay niyang ama. Tumango-tango naman ako habang pumapatak ang mga luha ko. Tinapik pa niya ako sa balikat bago niya ako iwan at ngumiti naman ako kahit luhaan ang mga mata ko. Kinagabihan, pagkatapos namin kumain, ay narinig namin na nagkakagulo ang mga kapitbahay nila. Parang takot na takot ang mga ito, kung kaya't maging kami ay lumabas ng bahay. Naiwan naman si Amanda sa nanay ni Divina. Tinanong namin ang isa nilang kapitbahay na tumatakbo at takot na takot. Sinabi nga niya sa amin na may mga aswang daw na sumugod at nananakit ng mga tao. Kaya naman maging sila Divina ay naalarma. Inutusan ko silang pumasok sa loob ng bahay at huwag magbubukas ng pinto at mga bintana kahit anong mangyari. Pinigilan pa ako ni Divina at tinanong kung ano ang gagawin ko. Pero sinabi ko na lamang na magtiwala na lamang sa akin. Alam kong kaya ko ang mga aswang sapagkat may gabay at proteksyon ako na nagmumula sa mutya ng bulalakaw. Kaagad ko ngang tinungo kung nasaan ang sinasabi nilang aswang. Nakita ko nga ang mga ito na may sinasaktan at pilit pinapaamin kung nakita raw ba nila ang kanilang anak. Ngunit kahit sinasabi na ng mga tao na hindi nila ito nakita, ay paulit-ulit pa ring tinatanong at nang akbang ihahagis ang isang lalaki, ay sumigaw ako kung kaya't nabaling ang atensyon nilang lahat sa akin. Kawangis nila ang aswang na nakita ko noon sa bundok. Marahil ay iisang uri lang sila ng aswang. Napakaliksi nilang kumilos at mabilis na nakalapit sa akin ang lalaking aswang at mabilis niya akong nahawakan sa leeg at iniangat. Pero kahit sakal-sakal niya ako, ay nagawa ko pang ngumiti dahil batid kong mas malakas ako sa kanila. Hinawakan ko nga ang braso niya at tinigpitan ko ang pagkakahawak na halos mabali na ang mga buto niya. Kaya naman nabitiwan niya ako. Anong klase kang nilalang? Bakit napakalakas mo? Isa ka bang tingero? Kagaya ng mga nakalaban namin noon. Oo, isa nga akong antingero at mas malakas ako kumpara sa inyo. Tigilan nyo na ang pananakit sa mga tao. Sinabi naman na nilang hindi nila alam kung nasaan ang hinahanap nyo. Tumigil ka! Dahil alam naming may alam sila. Malamang ay pinatay nila ang anak ko at magbabayad ang mga taong kagaya mo sa amin. Magbabayad kayo! Iisa ka lamang at marami kami. Kaya mas palakas kami sa'yo, antingero! Hindi ko alam kung ano ba ang nararamdaman ko ng mga sandaling yun, Karine. Sapagkat sa kabilang banda ay naiintindihan ko siya. Masakit nga namang mawalan ng anak, pero mali pa rin na malakit sila ng mga inosenteng tao. Ang dalawang aswang na parehong lalaki ay lumusob sa akin at tinangka akong kalmutin at ang isa naman ay gusto akong kagatin. Nakakatakot ang mga kuko nila na sobrang haba at ang mga ngipin nilang napakatulis. Noong una ay puro iwas lamang ako. Sadyang napakaliksi nila kung kumilos at kahit ang layo nila ay mabilis silang nakakalapit sa akin. Kada mahawakan ko ang braso nila ay binabali ko yon na parabang kahoy lamang sa akin. Naguhumiyaw sila sa sobrang sakit. Pero hindi ko sila dapat kaawaan. Dahil kung hindi ko yun gagawin, ay mas marami pa silang masasaktan o di kaya'y mapapatay. Kagaya noong unang
may nakaengkwentro kaming mga aswang. Ang iba ay tumakas at sa pangalawang pakikipaglaban ko sa kanila ay tumakas muli ang iba. Ngunit marami rin akong napaslang at alam kong sa pamamagitan yun ng mutya. Nang maubos na ang mga aswang, ay kaagad na lumapit sa akin ang mga tao at nagpasalamat sila sa akin. Para sa kanila ay isa raw akong bayani na handang ibuwis ang buhay para sa kaligtasan ng nakararami. Kahit naman siguro sinong may kakayahang makipaglaban sa mga aswang ay lalaban para wala ng mga taong masaktan. Nagkataon lamang na ako ang naroroon at may kapangyarihang nagmumula sa mutya. Kumalat ang balitang yon sa buong barangay na ang sundalo na gaya ko ay isang antingero at tagapagligtas. Masarap sa pakiramdam ang makatulong sa kapwa, may kapangyarihan ka man o wala. Maging ang mga magulang ni Divina ay ipinagmamalaki ako. Kung pwede nga lang daw sana ay doon na lamang ako mamalagi. Matagal na raw talaga silang ginugulo ng mga aswang. Hindi naman daw nangangain ng mga tao ang mga aswang na yun, ngunit ang kanilang mga alagang hayop daw ang inuubos. Ay, kung ganun ho delikado ang anak ko dito. Paano kapag wala na ako rito? Sinong poprotekta sa inyo? Sa anak ko? Tanong ko nga sa nanay ni Divina at tanging pag-ining lamang ang tanging na itugon niya sa akin. Hindi ko tuloy alam ang gagawin ko. Hindi ko naman pwedeng kuhanin si Amanda dahil sigurado kong hindi papayag si Divina. Habang naroroon nga ako ay wala naman ng mga aswang na nanggulo sa baryo, kaya napanatag na ang kalooban ko. Hanggang sa kinakailangan ko na ngang magpaalam sa kanila dahil balik trabaho na naman ako. Habang nasa kampo nga ako ay hindi ko maiwasang hindi mag-alala sa aking anak. Mabuti na lamang at kahit papaano'y nakakausap ko si Divina at wala nang araw ng gugulong mga aswang. Ngunit makalipas ang isang buwan, nakatanggap ako ng masamang balita mula kay Divina. Muli daw lumusob ang mga aswang sa baryo nila. Nang malaman ko yon ay nanginig ang buong katawan ko at tinanong ko kaagad kung nasaan ang anak namin, kung ligtas ba siya. Sinabi naman ni Divina na ligtas ang anak namin kaya medyo nakahinga ako ng maluwag. Ngunit nalungkot ako sa idinugtong niya. Ayon kay Divina ay namatay raw si Bert. Isa si Bert sa mga nakipaglaban sa mga aswang kung kaya't namatay ito. Pinatakas na raw sila ni Bert nung nagkagulo, kaya naman nakaligtas sila ng anak namin maging ng kanyang mga magulang. Iilan lamang daw ang nakaligtas. Pero kahit ganoon ang nangyari, ay hindi ako makaalis dahil may kailangan din kaming unahin bilang sundalo at ang importante ay buhay ang mag-ina ko. Nang malaman yun ng mga kasamahan ko, ay natuwa pa ang mga loko dahil may pagkakataon na daw kaming muli ni Divina dahil byuda na ito. Nako, puro kayo kalokohan. Namatayan na nga na asawa yung tao ang saya nyo pa. Kasi naman tol, may pagkakataon ka na nga muli kay Divina, di ba? Alam namin na mahal mo pa rin siya. Tsaka, kayo naman talaga dapat ang magkatuluyan ni Divina kasi may anak kayo. Sumang-ayon din ang iba naming mga kasamahan. May punto nga naman sila, pero may gumugulo pa rin sa aking isipan ng mga sandaling yon dahil hindi ko alam kung pareho pa ba kami ni Divina ng nararamdaman. Hindi ko man lang siya magawang madamayan dahil ang layo namin sa isa't isa. Makalipas pa ang ilang mga buwan ay muli ko silang nabisita at muli kaming nagkita ni Divina. Pagbaba ko pa lamang ng sasakyan ay kaagad na niyang pinatakbo si Amanda sa akin
upang yakapin. Napakasaya ko naman dahil sa unang pagkakataon ay siya na ang yumakap sa akin ng kusa at hindi siya natatakot sa akin. Muling lumuha ang mga mata ko, pero hindi na luha ng sakit kundi luha ng kaligayahan. Alam mo bang kahapon ka pa niya hinihintay? Nakangiting sabi sa akin ni Divina habang palapit siya sa amin at buhat-buhat ko naman si Amanda. Totoo ba yan, anak? Butit hindi ka natakot sa akin na. Dati, takot na takot ka sa akin eh. Hindi na siya takot sa iyo, no? Dahil lagi naming sinasabi sa kanya ang tungkol sa iyo. Hala, halika na sa bahay. Nagluto si nanay ng kaunting pagsasaluhan natin. Lalo naman akong natuwa dahil doon. Dahil tanggap na tanggap pa rin ako sa pamilya nila. At habang magkakasama nga kami, ay kinuwento nila ang lahat ng nangyari. Kung naroroon lang daw sana ng mga panahong yon, ay walang nasaktan. Dahil kayang-kaya ko raw silang ipagtanggol. Ang kaso nga lang ay wala ako at hindi ko na maibabalik pa ang nangyari na. Malalim na ang gabi, ngunit hindi pa rin ako makatulog. Nasa salas nila ako at sila Divina at Amanda naman ay magkasama sa kwarto. Babangon pa lang sana ako mula sa pagkakahiga sa upuang mahaba na gawa sa kawayan nang marinig kong bumukas ang pinto ng kwarto nila Divina. Kaya naman kaagad na akong bumangon. Gising ka pa rin pala. Tanong nga niya sa akin. Ngumiti naman ako at tumango sa kanya. Umayos naman ako ng upo nang mapansin kong uupo siya sa tabi ko. Ikaw, bakit gising ka pa rin? Tanong ko sa kanya pabalik at ngumiti rin bago magsalita. Tinanong niya ako kung sa loob ba ng halos 5 taon ay may naging nobya ako. Pero mabilis na pag-iling lamang ang itinugon ko sa kanya at bahagya akong napayuko. Hindi ko na nagawang manligaw ng iba sapagkat wala na akong ibang babae pang minahal bukod sa kanya. Muli siyang nagtanong kung bakit wala pa raw akong nagiging nobya ulit, gayong matagal na raw kaming wala. At sa mga oras na yon ay hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Inamin ko sa kanya ang totoo at sinabi ko ngang dahil mahal ko pa rin siya. Napaawang ang mga labi niya na nakatitig sa mga mata ko, maging ako ay nakipagtitigan sa kanya. Hanggang sa ibinaba ko ang tingin sa mga labi niya at kaagad ko siyang kinabig palapit sa akin at siniil ko siya ng halik. Kapwa kami napapikit habang dinadama ang mga labi ng isa't isa. Ramdam na ramdam kong mahal pa rin niya ako kahit hindi niya yon sinasabi sa akin. At hindi nga ako nagkamali dahil inamin niya sa akin na mahal niya pa rin ako. Nagkabalikan nga kami at hindi naman tumutol doon ang mga magulang ni Divina. Dahil mas ayos na rin daw yon dahil may anak kami. 1 taon bago kami nagpakasal dahil na rin sa sitwasyon ng trabaho ko. Ilang buwan lang kaming nagkasama, ngunit kailangan ko silang iwan ulit dahil kailangan kong bumalik sa trabaho. Sa totoo lang ay mahirap ang ganoong sitwasyon. May mga pagkakataon kasi na sobrang ang pangungulila sa isa't isa, ngunit hindi kami maaring magkita dahil nasa kabundukan ang kampo ng pangkat namin at palaging nakikipaglaban. Walang oras at araw na hindi siya nag-aalala sa akin. Paano raw kung sa pag-alis ko ay hindi na ako makabalik pa ng buhay? Sinabi ko naman sa kanya na hindi ako mamamatay dahil may nagsisilbi akong gabay at proteksyon at ang mutya nga ng bulalakaw. Ibinalita nga niya sa akin na buntis daw ulit siya at magiging 2 na ang anak namin.
Napakasaya ko nga nang malaman ko yun. Ngunit sa kabilang banda ay malungkot din dahil hindi ko man lang siya masasamahan habang nagbubuntis siya. Pati sa mga check-up niya ay hindi ko siya masasamahan. Hindi ko man lang maibigay ang mga pagkain na pinaglilihian niya. Hanggang sa mga anak nga siya ay wala ako sa kanyang tabi. Kaya naman kapag may pagkakataon na nakakauwi ako, ay sinusulit talaga namin ang bawat oras at araw na magkasama kami. Dahil matagal ulit bago kami magkita at magkasama. Sa ngayon nga, Karine, ay 10 taon na ang panganay naming anak na si Amanda at grade 5 na ito. At ang bunso naman namin ay 4 na taon na at sa susunod na taon ay mag-aaral na rin ito. Napagtapos ko na rin ang mga kapatid kong kambal at pareho na silang guro sa pampublikong paaralan at hanggang ngayon ay buhay naman si tatay. Hindi naman siya namatay kagaya ng iba na nagpasa ng mutya o anting-anting. Bihira kong magkasama-sama kaming pamilya. Hindi kagaya noon na magkakasama kami. Iba na kasi ang sitwasyon ngayon. Pero alam kong darating ang panahon na magkakasama-sama ulit kaming lahat. Ang importante ay guminhawa na ang aming pamumuhay at hindi na sila nahihirapan pa kung saan kukuha ng pambili ng pagkain sa araw-araw. Ang dalawa ko namang kuya na sila Amir at Amando ay pinagtapos nila ang kanilang sarili. Nagtrabaho sila upang makapag-aral. Kaya ang pinoproblema ko lang noon ay ang kambal naming kapatid. Lahat kami ngayon ay nakakatulong na. Hindi ko rin naman kinalamutan sila Tio Raul na siyang nagpaaral sa akin noon. Kahit papaano naman ay nakakapagbigay rin ako sa kanila. Lalo na ngayon na matatanda na rin sila at marami na ring dumadapong sakit. Hanggang ngayon ay hindi ko sukat akalain na kung sino pa ang nagmaliit sa akin noon ay ang siyang tumulong sa akin upang makapagtapos ng pag-aaral. Kaya naniniwala talaga ako na pwedeng magbago ang tao kahit masamang tao pa ito. Basta tanggapin natin ulit sila dahil kung karapat-dapat na patawarin at bigyan ng pagkakataon upang magbago. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Karine. Lubos na gumagalang, Amang Salvador. Wakas.